Isa sa kada 4 na kabataan na raw ngayon ang nalululong sa paggamit ng vape o e-cigarette. Kaya ang Department of Health nababahala dahil sa masamang epekto nito sa kalusugan. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Higit 2 dekada ring nalulong sa paninigarilyo ang 43 anyos na si Jackie. Ang dating pa isa-isang stick lang, dumami ng dumami. Hanggang sa nakakadalawang kaha na raw siya ng yosi araw-araw. And the smoker friend, parang nagkaroon kami ng bonding through smoking because of my heartbreak. Habang tumatagal, alam ko tapos na ako sa heartbreak ko na yun eh. Ginamit ko na siya for my cool. If I'm stressed, parang it relaxes me. Pero nang minsang makaranas ng pamamanhid sa bahagi ng muka, tumigil siyang manigarilyo. Ngayon, 8 buwan ng cigarette-free si Jackie. Mas nakilala ko sarili ko. Kala ko lang, best friend ko siya. But, sabi ko nga, addiction is not a solution. Pero yung ibang tumigil magyosi, lumipat naman daw sa paggamit ng electronic o e-cigarettes ayon sa Department of Health. Ang ikinaa-alarma pa nila ang dumaraming kabataang nagve-vape. Base sa Global Tobacco Survey, tumaas sa 24.6% o halos isa sa bawat 4 na kabataang Pilipino ang nagve-vape noong 2019. Mula yan sa 11.7% lang noong 2015. Online nila binibili yung vape. Ayon sa mga eksperto, hindi alternatibo sa yosi ang e-cigarettes. Pareho lang silang may mga kemikal na delikado sa kalusugan na maaaring maging sanhi ng iba't ibang klase ng cancer at iba pang sakit, di lamang sa mismong gumagamit kundi pati sa mga taong nasa paligid nila. Causing significant loss of productivity, deterioration of quality of life, and mortality. As the respiratory system is the primary portal of entry of these harmful substances. Unfortunately, ang findings ngayon, yung mga oils or chemicals that they put in to put flavor, para maganda amoy niya, para maganda lasa niya, ay nag-harm sa lungs. Noong 2021, umabot sa higit 88,000 ang namatay sa bansa dahil sa paninigarilyo, ayon sa Global Burden of Disease Study. Kaya para mailayo ang publiko sa banta ng vape at sigarilyo, pabor si Health Secretary Ted Herbosa na taasan pa ang buwis sa tobacco products at sa tuluyang pagban ng vape sa bansa. Bilangin mo years later, ang daming may cancer, ang daming may heart attack, ang daming may oral cancer and all that stuff. So, pwede kang mamatay dahil dyan sa vape na yan, lalo na kung bata sila. Dagdag pa niya, baka dapat na rin palitan ang packaging ng mga sigarilyo. May smoking cessation program naman daw ang gobyerno para sa mga gustong tumigil magyosi. Titingnan na rin ng DOH kung maaari itong maging benefit package ng PhilHealth. Kasabay ng World No Tobacco Day nitong Sabado, sabay-sabay na sinira ng DOH at iba pang stakeholders ang ilang sigarilyo at vape. Mensahe nila sa publiko, huwag magbaloko sa vape at sigarilyo. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.